Karim's POV. Nagpanik ako bigla dahil hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko. Simula pa ako kanina tumatawag. Parang gusto ko nang itapon ng phone ko. Mom, hanapin ko lang po si Sabrina. Kanina pa siya hindi nagre-reply. Paalam ko kay mommy. Sige, son. Sagot naman niya sa akin. Nagikot ako sa buong bahay para hanapin siya. Sobrang frustrated na ako. Ang dami ko ng text at tawag sa kanya pero wala pa rin siyang naging tugon. Nay Ason, nakita niyo po ba si Sabrina? Tanong ko kay nanay dahil baka alam niya kung saan ito. Hindi po, senyorito. Sagot nito sa akin. What happened? Tanong sa akin ni Karina. It is none of your business. Sagot ko sa kanya at lumabas na ako ng kusina. Bakit mo ba siya hinahanap? Hayaan mo siya dahil malaki na siya. Biglang sabi niya sa akin. Hindi ko to pinansin at naglakad ako dahil kapag pinatulan ko lang siya, masasayang lang ang oras ko. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong yakapin. Karim, please. Ako na lang ulit. Please, kaya ko namang ibigay lahat sa'yo. Ano bang nakita mo sa kanya? Akala ko ba ako lang? Nangako ka sa akin, di ba? Nangako ka na ako lang at walang iba. Di ba you promised me? Umiiyak na tanong niya habang nakayaka pa rin sa akin. Umalis ka. Iniwan mo ko. At ngayon babalik ka na parang walang nangyari. Yan nangako ako. Pero kinalimutan ko na yung pangako na yon magmula nang umalis ka at iniwan ako. Mahal ko si Sabrina at kalimutan mo na nakaraan. Stop being desperate. Sabi ko sa kanya, sabay tanggal ng kamay niya sa bewang ko. Karim, please, give me a chance. Let me prove to you na ako ang nararapat sa'yo. Tumingin lang ako sa kanya. Noon, tuwing tinititignan ko siya, puno iyon ng pagmamahal. Pero ngayon naging normal na lang ang lahat. Wala na yung lakas ng tibok ng puso ko. Aalis na sana ako nang bigla ulit siyang nagsalita. Alam mo gang magiging masaya kayo? Bata pa lang tayo. Pinagkasundo ng kasal natin. Hindi mo yun matatakasan? Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo. Matapang na sabi niya. I know. At hindi ko yun nakakalimutan. Tandaan mo kahit kailan, walang kasal na mangyayari. Si Sabrina lang gusto kong pakasalan at mangyayari yon. Pinal na sabi ko bago ako umalis at iniwan siya. Naglakad ako papunta sa gate. Paglabas ko sa gate, nakita ko siyang nakatayo sa labas habang nakatalikod. Kaagad ko siyang niyakap. Hindi ako nagalit sa kanya dahil alam ko na nahihirapan siya makisabay sa mundo na kinabibilangan ko. Kahit hindi niya sabihin, alam ko kung saan siya nanggaling. Amoy usok sa barbecuehan ang buhok niya. Gustong gusto niya tinulosurang isaw kaya't lumabas siyang mag-isa. Next time, babe, kapag lalabas ka, sabihin mo sa akin para masamahan kita. Sabi ko sa kanya habang paakyat kami sa hagdan. Opo. Sorry po ulit, Jake ko. Malambing na sagot niya sa akin. Doon siya matutulog sa kwarto ko. Masaya ako natanggap siya ni mommy. Ang inaalala ko na lang ngayon ay si daddy. Alam ko na mahalaga kay daddy ang kasunduan niya sa pamilya ni Karina. Pero mas mahalaga ang nararamdaman ko ngayon. Pagpasok namin, agad akong pumasok sa banyo para maligo. Pawis na pawis ako kakahanap sa kanya sa buong bahay. Malaki ang manson kaya't napagod din ako sa pag-iikot. Di naman ako nagtagal at lumabas din ako kaagad. Pagkalabas ko, agad nang bumangon ang lahat ng galit ko na makita kong sinampal ni Karina si Sabrina. Pero pinili ko pa ring pigilan ang sarili ko na patulan siya. Napasigaw na ako sa galit sa ginawa niya. Pero mukhang palaban na to ngayon. Akala siguro niya masisindak niya ako. Pinanood ko na lang na pumasok sa loob ng banyo si Sabrina. Shit! Hindi ko maiwasang magalit sa sarili ko. Alam ko nasasaktan siya dahil sa akin. Kung pwede lang na hindi niya maranasan to. Hindi ako papayag na may gagawin kayo hindi maganda sa kanya. Ako mismong makakalaban ninyo. Hindi ko mapigilang bulalas habang nakakuyom ang mga kamao ko. Paglabas niya sa banyo, nakita ko namumula ang mga mata niya. Alam ko na umiiyak siya, pero mas pinili niyang di magsabi sa akin ng totoo. Babe, I'm sorry. Bulong ko sa kanya. Wala kang kasalanan, Jake ko. Bakit kasi ang gwapo mo? Madami tuloy may gusto sa'yo. Nakalabing sabi niya. Ang cute niya kaya hindi ko napigilan ng sarili ko. Nahalikan siya. I love you, babe. Ani ko sa kanya. I love you too, Jake ko. Sabi niya sa akin. Matulog na tayo, inaantok na ako. Dagdag niyang sabi, Babe, pwede bang umisa? Hindi pa kasi natin nasusubukan dito eh. Ingos ko sa kanya. Wag na. Bulyaw niyang bigla sa akin. Ha?
Bakit babe? Nagtatakang tanong ko. Nagulat pa ako dahil naninigaw na naman siya. Anong bakit? Akala mo nakalimutan ko na? Gumagawa kayo ng kababalaghan ni Mariel dito. Galit na sabi niya. Babe, matagal na yun at iba na yung bedsheet. Sa kondo naman dati na rin kami may ginagawa doon pero pumapayag ka naman. Sabi ko sa kanya. Pero mali yatang sinabi ko dahil lalong namula ang mukha niya. Hindi sa hiya, kundi galit na siya. Alam mo, doon na lang ako matulog sa kwarto ko sa baba. Sabi niya sa akin. Nataranta naman ako dahil tumayo ito. Mabilis ko siyang niyapos. Babe naman, kalimutan na natin na nakaraan. Matagal na yun. Ikaw lang mahal ko at kontento na ako sa'yo. Saad ko sa kanya. Babe, tawag ko sa kanya dahil hindi ito kumikibo. Babe, sorry na. Sabi ko sa kanya dahil hindi pa rin talaga to umiimig. Nakakainis ka kasi. Napakababaero mo. Sabi niya sabay hampas sa kamay ko na nasa bewang niya. Mahal na mahal kita, manang. Bulong ko sa tenga niya. Hindi na kita love. Pasupladang sabi niya. Babe naman, sige na matulog na tayo. Nagkunwari ako nagtatampo. Matulog na tayo at mag-behave ka. Sabi niya sa akin. Opo. Sagot ko sa kanya. Bigla ko siyang binuhat kaya't nagulat to. Inihiga ko siya sa kama at dumagan ako sa kanya. Tinitigan ko siya sa mga mata. Napakaganda niya talaga. Maganda siya noon, pero mas lalo siyang gumaganda ngayon. Kahit anong mangyari, sana manatili ka sa tabi ko, babe. Puno ng sinseridad na sabi ko sa kanya. Mahirap ang daang tatahakin natin, pero sana magtiwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Sabrina Di Makuha Morales. Di ba bagay sa iyong apelido ko? Gusto mo palitan na natin? Mahal na mahal din kita. Hanggat sinasabi mo sa akin na mananatili ako sa tabi mo, mananatili ako, babe. Sagot niya sa akin. Nagkatitigan kami. Hinalikan ko siya sa noo, pababa sa ilong niya hanggang narating ko ang labi niya. Hinalikan ko siya ng buong puso. Nais kong iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Na siya lang at wala ng iba. Napangiti ako dahil tinugon din niya ito. Tumigil na ako bago pa ako mawala sa sarili. Nais ko rin siyang magpahinga dahil gabi-gabi ko na siyang inaangkin. Matulog na tayo, babe. Sabi ko sa kanya at umalis sa pagkakadagan. Humiga ako sa tabi niya. Babe, nag-aalala ako. Paano kung may gawin na hindi maganda si Karina? Biglang sabi niya. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Iwasan mo mag-isip ng hindi maganda. Palagi ako nasa tabi mo. Sagot ko sa kanya. Pero paanong kasal ninyo? Tanong niya sa akin. Walang kasal na magaganap. Kahit hindi kita nakilala, walang kasal na magaganap. Sagot ko sa kanya. Okay, sabi mo yan ha? Sabi niya habang tumatawa. Napapansin ko lately pa iba-ibang mood niya, pero madalas bugnutin siya. Niyakap ko na lang siya para matulog na kami. Habang yakap ko siya, pinag-iisipan ko kung rirentahan ko bang ihawan ni kuya. Baka kasi magulat na naman ako, umalis na naman to para bumili ng isaw. Sa sobrang pag-iisip ko, hindi ko na malayan, nakatulog na ako. Sa Belle's POV, magkatabi kaming natulog ni Jake ko. Maaga pa lang bumangon na ako. Babe, punta na ako sa kwarto ko ha. Bulong ko sa kanya. No babe, just stay here. Sagot niya sa akin. Pero babe, good morning babe. Bati niya sa akin sabay halik sa labi ko. Okay lang ba na dito ako? Nag-aalalang tanong ko. Of course babe, don't mind them. Ano naman kung kasama kong asawa ko? Nakangiting sabi niya. Hinampas ko siya. Tumigil ka nga dyan. Kung ano-anong pinagsasabi mo. Saad ko sa kanya habang umiinit ang buho kong mukha. Narinig ko tong tumatawa. Pinagtatawanan talaga ako. Bumangon na ako. Nagsuklay ako ng buho ko. Napatingin ako sa salamin. Suot ko ang malaki niyang damit. Hindi ako katangkaran kaya umabot sa tuhod ko. Ang hot mo, babe. Kumindat na sabi niya na para bang inaasar pa ako. Tumigil ka dyan? Sige na, labas na ako. Paalam ko pa sa kanya. Mga alis na ako nang bigla na lang niya akong yapusin. Dito ka lang. Bulong niya sa tenga ko na nagdulot ng kakaibang init sa katawan ko. Anong oras tayo uuwi? Nauutal pang tanong ko sa kanya. Why? May gagawin ka ba? Tanong niya sa akin gamit ang nakakaakit na boses. Oh, sagot ko sa kanya nang bigla na lang nagtunog ungol dahil bahagya niyang kinagat ang tenga ko. Okay, babe. Aniya sabay halik sa leeg ko. Babe, hindi pa ako naligo. Pigil ko sa kanya.
We can take a bath now if you want. Binuhat niya ako papunta sa banyo. Babe, ang lamig pa ng tubig. Sabi ko sa kanya. Don't worry babe, may hot shower dito. Saan niya sa akin? Wala na talaga akong kawala sa kanya. Hindi lang talaga ligo ang ginawa namin dahil talagang nagpainit siya ng gusto. Nakadalawang rounds pa siya. Nasasanay na lang talaga ako na hindi siya kontento sa isa. Ready? Tanong niya sa akin habang papalabas kami sa kwarto niya. Hindi ba? Pwede bang dito na lang ako? Tanong ko sa kanya. Babe, come on. Don't be afraid. Nandito ako. Assurance niya sa akin sabay pisil sa palad ko. Tumango na lang ako bilang sagot. Paglabas namin umahon ng kaba sa dibdib ko nang paglabas din ng daddy at mommy niya sa room ng mga to. Yumuko kaagad ako dahil alam ko. Nakatingin sila. Karim, in my office. Now. Utos sa kanya ng daddy niya gamit ng kalmadong boses. Yes, dad. Sagot ni Jake sa kanyang daddy. Nauna ka na sa baba. I love you. Bulong niya sa akin. Paalis na ito pero parang ayaw ko pang bitawan ang kamay niya. Let's go, iha. Sad sa akin ni senyora. Good morning po. Bati ko sa kanya. Good morning din sa'yo. Good morning, sister-in-law. Dinig ko ang sigaw ni Mara. Nahiya akong bigla sa mga pinagsasabi niya. Good morning, Mara. Nahihiya akong bati sa kanya pabalik. Anak, ang aga-aga pa sumisigaw ka na kaagad. Saway sa kanya ng mommy niya. Sorry, mom. Namiss ko lang talaga si Sabrina. I mean, si ate Sabrina. Pagbibiro pa nito. Tayo na sa hapag. Aniya sa amin ni Mara. Habang pababa kami, nakakapit sa braso ko si Mara. Panay kwento ito. Bihira lang kasi magkita sa university dahil sa kabilang building siya. Malayo sa amin. Kaya ngayon lang talaga ulit kami nagkita. Simula nang pumunta siya sa bahay. Good morning, tita. Nakangiting bati ni Karina kay senyora. Good morning, iha. Ako po ang nagluto ng breakfast. Sana po magustuhan ninyo. Masayang pahayag ni Karina kay senyora. Baka may lason pa yan o gayuma. Dinig kong bulong ni Mara. Kaya siniko ko siya. Iha, upo ka na dito. Let's eat na po, tita. Masayang sabi ni Karina, sabay upo sa tabi ni tita. I am not referring to you, Karina. Sabrina, iha, dito ka maupo sa tabi ko. Tawag nito sa akin. Po? Nahihiyang tanong ko. Sabi ko, dito ka sa tabi ko. Pababa na yun si Karim, kaya wag ka nang tumayo dyan. Sabi nito sa akin. Tayo na, ate. Nakangising sabi ni Mara, sabay hila sa akin. Naiilang talaga ako sa pagtawag niya sa akin ng ate. Naglakad naman kami papunta sa tabi ni tita. Nasa tapat ko si Karina na ngayon masama ang tingin sa akin. Naparunok ako dahil halatang galit na galit to sa akin. Kumalma naman ako nang hawakan ni senyorang kamay ko, sabay ngiti sa akin. Huwag kang mahihiya dito sa bahay. Hindi yan magugustuhan ni Karim. Huwag mong isipin na hindi ka welcome dito dahil tanggap ka namin. Nakangiti ang tura nito sa akin. Salamat po. Mahinang sagot ko sa kanya. Tita, try niyo po ito. I cooked this one po. Alok nito kay senyora. Thank you, Karina, but I can manage myself. Sabi nito. Hindi ito sumagot dahil pumasok na sila Karim dito sa dining area. Are you okay? Bulong nito sa akin. Okay lang ako. Sagot ko sa kanya. Umupo ito sa tabi ko. Good morning, Karim. Nakangiting bati ni Karina dito. Morning. Tipid na sagot ng Jake ko. I cooked this one. Try it. Masarap yan. Alok nito kay Jake. Hindi to pinansin ni Jake at kumuha siya ng ibang pagkain at nilagyan ng plato ko. Nakaramdam naman ako ng awa kay Karina dahil sa effort niya. Thank you, Jake ko. Pabulong kong sabi. Ang cute naman ng tawag mo kay... Thank you, Jake ko. Pabulong kong sabi. Ang cute ng tawag mo kay Kuya at Isabel, sabi ni Mara. Narinig pala niya iyon. Oo nga, halatang kinikilig si Kuya. Dagdag naman ni Justin. Guys, stop it. Saway ni Jake sa mga kapatid niya. Alam mo, Mommy, palangiti na si Kuya. Narinig ko pinag-uusapan siya sa campus. Kwento ni Mara. Wow, talaga anak? Iba talaga kapag in love ang kuya mo. Sabi naman ng mommy nila. Ang ingay mo talaga, Mara. Saway ni Jake sa kapatid niya. Sorry, Kuya. Love you. Mwah. Pabirong sabi ni Mara sa kuya niya. Tumingin ako kay Mara na todo ang ngisi. Hinawakan ko naman ang hita ni Jake para makuha ko ang atensyon niya. What, babe? Nakangiting tanong nito sa akin. I love you.
Pabulong kong sabi. I love you too, babe, sabi niya. Respeto naman sa mga single, sabi ni Justin kaya tumawa kami. Nagulat ako dahil nakitawa rin ng senyor. Si Karina lang atang hindi. Ligawan mo na kasi, ang hina mo, sabi ni Jake sa kapatid niya. Masamang tingin naman ang ibinigay ni Justin sa kuya niya. That's enough, let's eat, saad ng senyor. Kumain naman kami, naging masaya ang umagahan namin. Pagkatapos namin kumain, nag-ayos na kami para bumalik sa bahay. Karim, makikisabay ako sa inyo ha? You know naman na wala akong car na dala. Maarteng sabi ni Karina. Tumingin naman sa akin ang jowa ko. Ngumiti ako bilang sagot. Kuya, ako na maghahatid kay Karina. May lakad din kasi ako ngayon eh, sabi ni Justin. Okay bro, nakangiting sabi ni Karim. Hinila niya ako papunta ng kotse. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Nang makaupo na ako, tumingin ako sa labas. Kagaya kanina, hindi na naman maipinta ang mukha ni Karina. Jake ko, sa tingin ko galit si Karina. Sabi ko dito. Hayaan mo siya, babe. Bakit mo ba siya inaalala? Sinaktan ka niya kagabi pero iniisip mo pa rin siya? Sabi nito sa akin. Hindi naman sa ganun. Paano ko ipagkalat niya sa campus ang relasyon natin? Nag-aaral lang tanong ko sa kanya. Huwag mong isipin yan. Mag-focus ka lang sa studies mo, okay? Ako nang bahala sa ibang bagay. Sabi nito sa akin. Inihilig ko na lang ang ulo ko sa balikat niya habang hawak niya ang isa kong kamay. Hinalik-halikan niya ito habang nagmamaneho siya. Hindi ko alam pero napanatag ako sa mga sinabi niya hanggang sa bumibigat na ang talukap ng mata ko at tuluyang tinangay ng antok. Nagising ako dahil nagugutom na ako. Napabalikwas ako ng bangon dahil nandito na ako sa kwarto namin. Binuhat ba niya ako kanina? Napasarap yata ang tulog ko. Bumangon na ako at bumaba. Katamtaman lamang ang laki ng bahay namin. Hinanap ko kaagad siya sa kusina pero wala ito. Jake ko! Tawag ko sa kanya. Yes babe, sagot niya sa likuran ko. Saan ka galing? Tanong ko sa kanya. Do you miss me? Tanong niya sa akin. Anong miss sinasabi mo? Gutom na ako babe, sabi ko sa kanya. Okay, bulong niya sa bayakap sa akin. Niyaya niya ako papunta sa dining area. Pinaupo niya ako habang siya ang naghanda ng pagkain namin. Nakangiti naman ako habang pinagmamasdan ko siya. Babe, wag mo ang gawin yan? Saway niya sa akin. Ang alin po? Tanong ko sa kanya. Ang titigan ako. Alam ko namang gwapo ko. Pabirong saan niya pa sa akin. Kumain na lang tayo, baka gutom ka lang. Sabi ko sa kanya. Sanay na ako dahil ganyan ang lagi niyang sinasabi. Umupo na to sa tabi ko. Magsisimula na sana kaming kumain nang may narinig kaming nag-doorbell. Ako na, babe, sabi niya sa akin. Tumayo ito at pumunta sa gate. Medyo matagal siya kaya't nagtaka ako kung bakit di pa siya bumabalik. Nagdesisyon akong sundan siya. Habang naglalakad ako, hindi ako mapakali. Nakita ko siyang nakatayo sa gate na para bang may kausap. Diretso lang ang lakad ko hanggang nakarating ako sa pwesto niya. Jake, sinong kausap mo? Tanong ko dito. Nagulat ako nang si Sandrix ang nasa labas. Pumasok ka sa loob, babe. Sabi nito sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Sabi niya sa akin. Di na ako nakipagtalo at sinunod ko na lamang siya. Mukhang seryosong pinag-uusapan nila dahil hindi ako po pwedeng makisali. Pumasok na lang ako ulit sa loob at hinintay siya. Ilang sandali pa dumating na ito. Bakit nandito si Sandrix? Tanong ko sa kanya. Nakita ko na pati imbagang ito. Let's eat na, babe. Huwag mo nang alamin pa ang pinag-uusapan namin. Sabi nito sa akin. Okay, tipid na sagot ko. Nagsimula na kaming kumain. Naging okay naman ang linggo namin. Umakyat kami sa kwarto para mag-movie marathon. Habang nanonood kami, nagtatrabaho to sa laptop niya. Ako naman nanonood lang dahil wala naman akong gagawin. Paggabi na rin, bala ko ring magluto ng hapunan mamaya. Pero hindi ko na malayan, nakatulog pala ako. Lately kasi lagi akong inaantok eh. Siguro pagod lang ako sa practice namin sa cheer dance. Ang bala ko na magluto ay hindi na nangyari dahil ako pa itong ginigising niya. Sorry Jake ko, nakatulog ako eh. Ngumiti ito at hinalikan ako. Masaya kaming kumakain dahil bumili ito ng isaw kay Manong. Jake ko, thank you dito ha, sabi ko sa kanya. Napadaan lang ako babe kaya bumili na ako. Sabi niya sa akin. Naparami talagang kain ko. Pakiramdam ko nga tumataba na ako eh.
Nag-aalala tuloy ako para sa damit ko sa cheer dance. Jake ko, magda-diet na ako simula bukas. Baka kasi hindi magkasyang damit ko sa cheer dance eh. Sabi ko sa kanya. Magpagawa ka na lang ulit, babe. Bakit ka magda-diet? Kasi ang laki ko na eh. Ang tako ko sa pagkain. Bakit kasi ang sarap ng mga pagkain natin itong nakaraan? Nakasimangot na sabi ko. Magaling kasi akong chef. Pagmamalaki niya pa sa akin. Nagtawanan kaming dalawa. Pwede ka nang mag-asawa, sabi ko sa kanya. Kaya nga ako nag-asawa na, di ba? Pagbibiro niya sa akin. Sinamaan ko naman sanang tingin. Bakit galit ka na naman, babe? Tanong nito sa akin. Wala. Naiinis lang ako bigla sa mukha mo, sabi ko sa kanya. Kumunot naman ang noo niya. Are you serious, babe? Tanong nito sa akin. Oo, seryoso ko kaya wag ka nang umiti dyan. Mas gusto ko na masungit ka sa akin. Bigla ko na-miss ang pagiging masungit mo eh, sabi ko. Kahit ako, hindi ko rin maintindihan ng sarili ko. Hindi to umimik at nagtataka ako. Jake ko, tawag ko sa kanya. What? Masungit na tanong niya sa akin. Bakit ka nagagalit dyan? Tinatawag lang naman kita eh, sabi ko sa kanya. Ano ba talagang gusto mo? Sabi mo kanina gusto mo masungit ako, tapos ngayon nagtatanong ka? Ines na sabi nito sa akin. Tumayo ito at lumabas ng kusina. Ako naman bigla na lang umiyak. Tumayo ako at niligpit ko ng pinagkainan namin. Habang naguhugas ako, panay agos ng luha ko. Hindi ko alam pero sumama ang loob ko. Pagkatapos ko pumasok na ako sa kwarto namin pero wala siya. Naisip ko siguro nasa office niya siya. Nag-ayos na ako para matulog pero anong oras na, hindi pa rin to pumapasok? Hindi ko na siya hinintay dahil naantok na talaga ako. Kinabukasan, nagising akong walang katabi. Tumingin ako sa pesto niya pero hindi man lang to nagsuot. Hindi siya natulog dito sa kwarto namin. Ito ang unang beses na hindi kami magkatabi. Kahit masama ang loob ko, bumangon na ako at nag-ayos ng sarili para pumasok sa university. Pagbaba ko, wala ng kotse niya. Umalis na pala to? Napasobra ba ako sa ugali ko? Tanong ko sa sarili. Nag-commute na lang ako papasok sa university. Pagpasok ko pa lang narinig kong nagbubulungan ng mga estudyante habang nakatingin sa akin. Good morning, Franny. Sana all na lang kami nito sa'yo. Sabi naman ni Rhoda. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanila. Hindi mo naman sinabi sa amin. Boyfriend mo palang varsity player at hot na fafa ni Sandrix. Sabi nito sa akin. Nagtaka ako sa sinabi niya. Naku, okay lang kung tinago mo, naiintindihan namin. Sabi naman ni Marlene. Saan niyo ba nakuha ang balitang yan? Ines na tanong ko. Sikat ka kaya kagabi, nakita sa wall ng university sa social media. May mga stolen shots pa nga na magkasama kayo eh. Nakangiti ang tura nila. Super nakakakilig, Fernie. Nagtilian silang 5. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, kaya kinuha ko ang phone ko at pumunta sa page ng school. Nagulantang ako sa nakita dahil nasa headline kami. Ang ibang pictures nung nasa laundry area kami at sa elevator naman ang iba. Hindi kilala ko sinong nagpost. Sumakit bigla ang ulo ko. Gustuhin ko mong magpaliwanag sa mga kaibigan ko, hindi kakayanin ng oras ko dahil magsisimula ng first class ko. At si Jake pa ang prof ko. Nakita kaya niyang post doon sa page? Tanong ko sa sarili. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko at tumakbo papunta sa room ko. Halos liparin ko na, wag lang malate. You're late, Miss Di Makuha. Malamig na sabi nito sa akin. Hindi ko siya tiningnan. Natatakot akong makita ang mukha niya. Siguro nag-date pa yan, sir. Sabi ng isa kong kaklase. Shut up! Sigaw nito sa kaklase ko. Miss Di Makuha, hindi ka pwedeng pumasok sa klase ko. Kalmadong sabi nito pero ramdam ko ang galit sa boses niya. Hindi na ako nagsalita at lumabas na lang sa room. Umupo ako sa labas para kahit wala ako sa loob, naririnig ko ang discussion niya. Tahimik din akong umiiyak. Grabe siya sa akin. Pwede naman namin pag-usapan ng problema. Kaya siguro hindi siya tumabi sa akin dahil galit siya. Pero hindi naman yun totoo at alam niya yun. Bahala nga siya. Nang matapos ang klase niya, nakita kong dumaan to sa tabi ko. Diretso lang din ang lakad nito. Si Sandrix, kailangan ko makausap si Sandrix. Tumayo ako at naglakad papunta sa kabila. Third year siya, kaya nasa kabilang building sila. Habang naglalakad ako, nakatingin sa akin ng mga estudyante. Nahihiya tuloy ako. Nagdadalawang isip ako kung tutuloy ba ako. Sa huli, huminto ako at umalis na lang. Hindi ko kayang pumunta sa room nila.
Siguro tatawagan ko na lang to. Naglakad na lang ako papunta sa office ni Jake, pero nasaktan lang ako dahil nakita ko to nakikipag-usap kay Mariel at nakangiti pa ito. Nilisan ko ang lugar at nagpalipas ng oras sa practice room namin. Doon ako sumayaw ng sumayaw. May mga pasok pa sila, kaya ako lang ang nandito. Idinaan ko sa sayaw ang lungkot na nararamdaman ko. Hiling ko na sana masaya, maging okay na kaming dalawa. Hindi na ako kumain pa ng tanghalian. Diretso na ako sa next class ko. Hello, Mara? Pwede ba akong matulog sa kondo mo? Kahit ngayong gabi lang? Tanong ko sa kanya. Hindi ko na kasi alam kung sinong tatawagan ko eh. Sige, pasok ka na lang. Itong passcode ko. Sagot niya sa kabilang linya. Thank you, Mara. Sabi ko sa kanya. Doon ako dumiretso. Bahala na. Saad ko sa sarili. Sino nga kaya ang nagpakalat ng issue tungkol kay Sabel at Sandrix? Bakit kaya pa iba-iba ang mood ni Sabel? Nagbunga na kaya ang maraming beses na may nangyari sa kanila ni Manong? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.